Mga kababayan, patuloy po ang pag-monitor natin sa dalawang bagyo. Una, etong bagyong Maymay na nasa loob ng ating PAR at eto namang Typhoon Dolphin na unti-unti na lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang mga lugar na apektado ng signal number 1, signal number 2, pati na rin ang pagkapalakas ng bagyong Dolphin dito sa habagat. Pero bago ho natin ipagpatuloy, pa-share ho ng update natin para malaman ho ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. So ngayon, eto pong bagyong Maymay, panibagong bagyo ho ito, no? Lumakas ho ito sa pagiging category 2 o tropical storm category. Ito po sa ngayon ay meron pong lokasyon 170 kilometers dito po sa bandang west of Bacnotan, La Union. La Union at ilang bahagi ng Ilocos Sur ang mga lugar na mas naapektuhan po nitong bagyong Maymay. Bagamat hindi naman ito sobrang lakas, maraming mga pag-uulan pong ibinibigay at idinudulot ito sa mga lugar ho na kanyang naapektuhan. So ngayon, no, ito po may lakas ng hangin na umaabot sa ngayon na sa 65 kilometers per hour. Meron pong pagbugso naman na umaabot ho sa 80 kilometers per hour. Ang pagkilos naman ho niya medyo mabagal, no, pa westward sa bilis ho na 10 kilometers per hour. Hindi naman ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon, pero yung mga direktang lugar ho kasi na naapektuhan niya ay sobrang makaranas ng mga pag-ulan. Hahatakin naman yan, no, nito nga pong typhoon na Dolphin at ito naman ihihina o magiging tropical depression hanggang sa maging LPA sa mga susunod po na mga araw. Ngayon, alamin muna natin yung mga lugar ho na nakataas na sa wind signal number 2 at signal number 1. Sa signal number 2 na hinamon na natin, no, ito pong bahagi ho po ng central and southern portion po ng Ilocos Sur. Kasama rin po dyan mga kababayan ko ang ilang bahagi po ng northern and central portion po ng La Union. Kitang-kita naman ho natin. Kasama din ho ang ilang bahagi po ng southwestern portion po ng Abra. Kasama rin ang western portion po ng Mountain Province, northwestern portion po ng Benguet. Yung mga lugar ho na yan ay nakataas sa ngayon sa signal number 2. Pag sinabi ho kasi natin na signal number 2, meron ho itong tinatawag na 24 hours na warning lead time at nagtataglay lamang ng 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin ang category 2 o tropical storm category na bagyo o signal number 2. Pero tulad na ang sinasabi, dahil sumasabay ang habagat, halos nagiging doble ang effect sa mga lugar ho na binanggit ko. Dito naman tayo sa mga lugar ho, no, na apektado ng signal number 1. Medyo madami din yung mga lugar na apektado nito. Kasama sa signal number 1 ang ilang bahagi po o nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, the rest po ng La Union, the rest ng Pangasinan, Apayao, the rest ng Abra, Kalinga. Kasama po ang nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, the rest po ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Kasama rin po ang northern portion po ng Zambales. Kasama rin dyan ang ilang bahagi po mga kaibigan ko ng central portion po ng Aurora. Pag sinabi naman natin na signal number 1, meron ho yung tinatawag natin na 36 hours ho na warning lead time. Ibig sabihin sa loob ng 36 hours doon direktang maapektuhan lahat ng mga lugar ho na binanggit ko. At ang signal number 1, merong 39 to 61 kilometers po na per hour na lakas ho ng hangin. Hindi naman ganun kalakas, pero lagi kong pinapaalala, malawak at marami pa ring mga ulan ang ibinibigay niyan sa mga direktang lugar po na naapektuhan. Ngayon, tignan naman natin kung nasa na ba ang pinakalokasyon nito nga pong Typhoon na Dolphin at kailan ito papasok ng ating PAR. Ang Typhoon Dolphin nasa category 4 pa rin, medyo malakas pa rin. Meron po itong lokasyon, mas lumapit na ito, 1,785 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Medyo malapit na ho, no? Dito na area natin. At ito po ay may lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at may pagbugso naman na 190 kilometers per hour. Medyo malakas yung bugso niya, kaya mabilis niyang hinahatak o pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. May pagkilos naman ho ito pa west, northwestward sa bilis ho na 15 kilometers per hour. Balikan natin yan at itong bagyong Maymay. Alamin ho natin yung tinatawag natin na heavy rainfall warning na inilabas ho ng Pag-asa dahil po sa patuloy na epekto ng bagyong Maymay at dito po sa patuloy na lumalakas na habagat o southwest monsoon. Ngayong hapon po ng Miyerkules ay meron po tayong inaasahan po na 100 to 200 millimeters
na dami ho ng pag-uulan. Kitang-kita naman natin dyan sa may Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at ilang bahagi ho ng Bulacan. Bukas naman ho ng hapon, meron tayong 100 to 200 millimeters ho na dami ng pag-uulan sa Ilocos Sur, La Union at sa may Benguet. 50 to 100 millimeters naman na dami ng pag-uulan dito po sa Pangasinan, Abra, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Nueva Vizcaya. Ito naman po, dahil naman po sa habagat o mas lumalakas na habagat, meron tayong heavy rainfall warning na nakataas po no dito po no 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan parte ho ng Metro Manila. Dito po banda kasama ho diyan ang Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Bukas naman ho ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na asahan na merong 100 to 200 millimeters sa dami ho ng pag-ulan dito po sa may bandang Occidental Mindoro. Moderate naman to heavy rains ang aasahan bukas ho ng hapon sa may Zambales, parte ho ng Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Antique. Pagdating naman po ng Friday, August 7 ng hapon, meron po tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa dami ho ng pag-uulan dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa may Antique. Ngayon, kung makikita ho ninyo, nagkakaroon na ng landfall scenario ito pong bagyong Maymay no kasi maraming naguluhan. Explain ko muna ng mabilisan. Mabilis namang nawala no yung nakaraang bagyo, yung bagyong Luis at yun inalusaw. Then after malusaw noon pumalit agad yung panibagong bagyong Maymay. Ito po ay hindi tatawagin bagyong Maymay yan kapag yun po ay pumasok sa ating par sa pagitan ho ng August 5 ngayong araw simulas hanggang sa August 10, tatawagin naman ho itong bagyong Neneng no sa loob ng ating par o yung pang-14 na bagyo ngayon 2026. At kung makikita nyo, patuloy niyang palalakasin ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Nangyayari na rin ho yung tinatawag ho natin na rapid intensification na mabilis ang paglakas ho ng habagat dahil po sa mas lumalapit na bagyong Dolphin o Typhoon Dolphin sa loob po ng ating bansa. Kaya ho ngayong hapon ho, no, kung kayo po ilalabas ng inyong mga kabahayan at yung mga uuwi galing sa trabaho, lagi ho kayong magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho yan sa mga biglaang bughuso ho ng mga malalakas ho ng mga pag-ulan. Tandaan nyo, hindi na ito lalakas sa pagiging category 3 o severe tropical storm. Ito ay hanggang tropical storm lamang o category 2. Hindi rin magiging typhoon yung bagyong Maymay, pero ang habagat at itong Typhoon Dolphin ang patuloy na magbibigay ng direktang epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon, yan muna ang latest update natin sa lagay ho ng ating panahon. Ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.